Sa pambungad na eksena, ipinakilala sa atin si Jack, isang dating American Marine na nagtatrabaho bilang isang hitman ng CIA. Si Jack ay kasalukuyang nasa Morocco upang iligpit ang isa sa kanyang mga target. Pagkatapos ng kanyang pag-eehersisyo sa umaga, binuksan ni Jack ang kanyang laptop at nalaman mula sa kanyang kliyente na ang kanyang target ay darating sa airport ng alas 11 ng umaga at planong manatili sa isang hotel. Nais ng kanyang kliyente na iligpit ni Jack ang target bago makarating sa hotel. Lumalabas na ang target ni Jack na si Marco ay isang terrorist leader na regular na gumagawa ng mga terrorist attack sa Amerika. Matapos marinig ang impormasyong ito, mabilis na inihanda ni Jack ang kanyang mga armas at nagmamadaling pumunta sa airport. Hindi nagtagal, dumating si Marco sa airport, kasama ang napakaraming bodyguard, at nagpatuloy sa hotel. Samantala, pinagmamasdan ni Jack si Marco at nakahandang isagawa ang kanyang plano. Kasabay nito, nakita ng dalawang lokal na detective na may tina-target si Jack at sinimulang tugisin siya. Habang sinusundan ang kanyang target mula sa likod, napansin ni Jack na sinusubukan siyang pigilan ng detective na nagudyok sa isang pagtugis sa pagitan ni Jack at ng mga detective. Habang hinahabol, bumaba si Jack sa kanyang sasakyan at nagmamadaling dumaan sa isang masikip na eskinita kung saan naghanda na ang kanyang kliyente ng isa pang sasakyan para sa kanya. Sa kalaunan ay nakatakas si Jack sa dalawang detective at naglakbay sa hotel ni Marco. Maya-maya ay dumating si Jack malapit sa hotel, kasabay ng mga bodyguard ni Marco. Gumamit si Jack ng kakaibang smartphone na ibinigay ng kanyang kliyente para i-lock ang lahat ng sasakyan ng grupo ni Marco, na bubukas sa loob ng 20 segundo. Sa loob ng oras na iyon, lumapit si Jack at binaril si Marco. Matapos matagumpay na mailigpit ang kanyang target, si Jack ay umalis upang makipagkita sa kanyang kliyente, si Lee, isang ahente ng CIA na madalas na nagbibigay sa kanya ng mapanganib na misyon. Ipinaalam ni Lee kay Jack na kailangan niyang pumatay ng isa pang target sa England at sinabihan siyang sumakay ng eroplano patungong England. Pagpasok nila sa loob, nakita nila ang dalawa pang mga hitman at binanggit din niya na makikipagtulungan sa kanila si Jack para iligpit ang target sa pagkakataong ito. Nang marinig ito ni Jack, tumanggi siya, sinabing sanay siyang magtrabaho ng mag-isa at hindi na kailangan ng kasama. Gayunpaman, sinabi ni Lee na kakailanganin sila ni Jack dahil ang target ay isang iligal na nagbebenta ng armas na nagbebenta sa mga terorista. Sinubukan pa nga ng dealer ng armas na ito na patayin ng Pangulo ng Estados Unidos, kaya magiging mahirap para kay Jack na tapusin ang misyon ng mag-isa. Pagkatapos ay ipinakita ni Lee ang larawan ng nagbebenta ng armas at sinabi na ang kanyang pangalan ay McKnight. Higit pa rito, sinabi ni Lee na ang taong nakakaalam sa kasalukuyang kinaroroonan ni McKnight ay nagngangalang Caleb. Upang mahanap si McKnight, kailangan muna nilang hanapin si Caleb, na mas madaling hanapin. Kasunod nito, ipinakita ni Lee ang iba pang mga larawan ng mga taong karaniwang nakikipag-ugnayan kay Caleb. Nakilala ni Jack ang isa sa mga kaibigan ni Caleb bilang si Dayton matapos makita ang mga larawan nila. Sinabi ni Jack na si Dayton ay isang dating British soldier na kanyang iniligtas noong digmaan sa Afghanistan. Bilang resulta, nagpasya si Jack na tumungo kay Dayton upang mahanap si Caleb ng mabilis. Pagdating nila sa England, pumunta kaagad si Jack sa bahay ni Dayton kasama ang dalawa pang hitman na ngayon ay mga partner niya. Habang nasa daan, sinabi ng isa sa mga kasama ni Jack na alam niyang may asawa siyang kakapanganak lang ilang araw ang nakalipas. Pagkatapos ay nagtanong siya kung bakit hindi nag-retire si Jack upang makapaglaan ng mas maraming oras sa kanyang pamilya. Nang marinig ito, sinabi ni Jack na magre-retire na siya at babalik sa Amerika kapag natapos na ang misyon. Makalipas ang ilang oras, dumating sila sa bahay ni Dayton, kung saan masayang niyakap niya si Jack na inaalala kung paano siya iniligtas ni Jack noong digmaan sa Afghanistan. Pagkatapos ay sinabi ni Jack na siya at ang kanyang dalawang kasama ay nasa isang misyon na itinalaga ng CIA upang iligpit ang isang iligal na nagbebenta ng armas na nagngangalang McKnight. Gayunpaman, bago nila mahanap ang kanyang lokasyon, kailangan nilang makipagkita sa isang taong nagngangalang Caleb. Sinabi ni Dayton na kilala niya si Caleb at alam niya kung saan siya mahahanap, ngunit itinuturing niya itong kapatid, kaya kung papatayin siya ni Jack, hindi niya sasabihin ang kanyang kinaroroonan. Sinabi ni Jack na ang kanilang target ay hindi si Caleb, kundi ang mafia boss, at ipinangakong kakausapin lang nila si Caleb nang hindi sinasaktan. Nang marinig ito, sa wakas ay pumayag si Dayton na ihatid si Jack at ang kanyang dalawang kasama sa bahay ni Caleb. Samantala, ipinatawag ni McKnight ang subordinate na nagtraidor sa kanya. Pagkatapos magtanong ng ilang katanungan, walang pag-aalinlangan na inutusan ni McKnight ang kanyang mga tauhan na patayin ang traidor. Balik tayo kay Jack at sa kanyang dalawang kasama, na ngayon ay inihatid ni Dayton sa tahanan ni Caleb. Gayunpaman, sa kanilang pagdating, natuklasan nila na sina Dayton at Caleb ay nakipagsabuatan kay McKnight na nagresulta sa isang labanan. Sa panahon ng insidente, pinatay ni Dayton ang isa sa mga kasama ni Jack.
Nang malapit ng makabawi si Jack, tumunog ang mga sirena ng pulis na nagtulak sa kanya upang tumakbo kasama ang kanyang nakaligtas na kasamahan. Di nagtagal, bumisita si Jack at ang kanyang kasamahan kay Lee. Sa puntong iyon, ipinaalam ni Jack na dalawa na lang sila ngayon matapos silang ipagkanulo ni Dayton na ikinamatay ng isa sa kanyang mga kasamahan. Samantala, nakipag-ugnayan si Dayton kay McKnight at ipinaalam sa kanya na ang CIA ay nagpadala ng 3 hitman para iligpit siya. Isa sa kanila ay napatay na niya, ngunit mayroon pang 2. Nang marinig ito, inutusan ni McKnight si Dayton na agad na iligpit ang natitirang 2 at nagbigay ng malaking bonus bilang kapalit. Ipinahayag ni McKnight na si Dayton ay nagmamay-ari ng isang kumpanyang panseguridad na kanyang inupahan upang protektahan siya sa kanyang pananatili sa England. Balik tayo kay Lee, natuklasan niya na nagmamay-ari si Dayton ng isang kumpanyang panseguridad na nagpapatunay sa kanyang katayuan bilang protector ni McKnight. Natuklasan din ni Lee ang lihim na opisina ni Dayton at agad na nakipag-ugnayan kay Jack at ang kanyang huling partner, si Samuelson. Sinabi ni Lee kina Jack at Samuelson ang lahat ng kailangan nilang malaman tungkol kay Dayton bago sila ipinadala sa opisina ng kumpanya ni Dayton upang alamin ang higit pa tungkol kay McKnight. Tinangka ni Jack na tawagan si Dayton habang papunta sa kanyang tagong opisina. Nang sumagot si Dayton, ipinahayag ni Jack ang kanyang pagkadismaya dahil sa pakikipagsabuatan niya sa isang mob boss. Sumagot si Dayton na ito ay negosyo lamang, na sinasabi kay Jack na bumalik sa Amerika bago siya mapatay. Gayunpaman, sumagot si Jack na papatayin muna niya si Dayton at pagkatapos ay ililibing siya. Sa madaling salita, pumasok sina Jack at Samuelson sa lihim na opisina ni Dayton upang imbestigahan ang kinaroroonan ni McKnight. Gayunpaman, nakita ni Dayton sa CCTV na ang kanyang opisina ay nilusob ni Jack, kaya inutusan ang kanyang mga tauhan na pumunta doon kaagad. Balik tayo kina Jack at Samuelson, na patuloy pa rin sa kanilang paghahanap ng impormasyon. Sa kasamaang palad, wala silang natuklasan. Kaya nagpasya sina Samuelson at Jack na magtanim ng bomba bago sila umalis. Pagkalabas ng opisina, pinayuhan ni Samuelson si Jack na obserbahan ang reaksyon ni Dayton mula sa malayo. Kasabay nito, dumating si Dayton at ang kanyang puwersa, na nag-udyok kay Samuelson na pasabugin ang bomba na kanilang itinanim. Nagalit si Dayton nang makitang sumabog ang kanyang opisina at nangakong papatayin sina Jack at Samuelson sa lalong madaling panahon. Habang mukhang kontento sina Samuelson at Jack, lumihis sila para makatakas. Makalipas ang 1 oras, hiniling ni Jack kay Samuelson na gamitin ang kanyang telepono para magpadala ng mensahe kay Dayton. Nang matanggap ni Dayton ang mensahe, agad niyang inutusan ang kanyang subordinate na hacker na subaybayan ang telepono ni Jack. Matapos itong matukoy, inutusan ni Dayton ang lahat ng kanyang puwersa na maghanda upang tugisin sina Samuelson at Jack. Sa kabilang panig, bahagi ito ng pakanan ni Jack na akitin ng mga tropa ni Dayton na tugisin siya. Pagkatapos ay inutusan ni Jack si Samuelson na makipag-ugnayan kay Lee upang matukoy ang pinakamagandang lugar para malaya silang tambangan sila. Matapos suriin ang maraming lugar, iminungkahi ni Lee na akitin nila ang mga tropa ni Dayton sa isang abandonadong pabrika malapit sa kanilang base. Magpapadala rin siya ng 2 ahente ng CIA para tulungan sila. Maya-maya, dumating sina Jack at Samuelson sa abandonadong pasilidad, kung saan natuklasan nila ang 2 ahente ng CIA na ipinadala ni Lee. Walang pag-aaksaya ng oras, inihanda nila ang kanilang mga baril at pumasok sa pabrika sa gabay ni Lee. Ilang sandali, dumating ang mga puwersa ni Dayton sa planta at nagsimulang sumugod sa loob. Nang magsisimula na ang labanan, pinaalalahanan ni Lee sina Jack at Samuelson na hulihin ng buhay si Dayton dahil alam niya ang kinaroroonan ni McKnight. Gayunpaman, ang signal ni Lee ay biglang naputol na naiwan siya na walang magawa para tulungan ang mga ito. Sa kabutihang palad, sa panahon ng labanan, nagawa ni Jack at Samuelson na itumba si Dayton at agad siyang hinuli. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabaril si Samuelson na pinilit si Jack na unahin ang pagliligtas sa kanya habang lumalala ang kaguluhan. Sinamantala ni Dayton ang pagkakataong makatakas. Dahil dito, pinili nilang 2 na umalis sa pabrika. Makalipas ang 1 oras, natuklasang patay ang 2 operatiba ng CIA na ipinadala ni Lee bilang resulta ng pangyayari, habang kinuha ni Dayton ang isa sa mga telepono ng ahente ng CIA at tinawagan si Lee. Nang magkausap sila, nagbanta si Dayton na pagkatapos patayin sina Jack at Samuelson, hahanapin niya ito. Gayunpaman, sinabi ni Lee na hindi titigil ang CIA sa paghahanap kay Dayton maliban kung magpasya siyang tumulong. Nang marinig ito, sinabi ni Dayton na makikipagtulungan siya sa CIA kung sila ay kapwa makikinabang. Sa madaling salita, nakipagkita si Dayton kay Lee sa isang partikular na lugar at sinabing handa siyang i-turn over si McKnight kung babayaran siya nito ng 2 beses na higit sa ibabayad sa kanya ni McKnight. Hiniling din ni Dayton na ibigay sa kanya ni Lee sina Jack at Samuelson dahil sinira nila ang kanyang corporate office. Mabilis na pumayag si Lee dahil mayroon siyang personal na pagkamuhi kay McKnight at gagawin niya ang anumang bagay upang makuha siya. Nang sumunod na gabi,
Inatasan ni Lee sina Jack at Samuelson na salakayin ng isang bangka sa tabi ng lawa, sa paniniwalang si McKnight ay nagtatago doon. Pagkatapos ay nilapitan ni Jack at Samuelson ang bangka at niligpit ang maraming gwardya, ngunit wala si McKnight, ilan lamang sa kanyang mga tauhan. Nang papaalis na sina Jack at Samuelson, hindi inaasahang napalibutan sila ng mga puwersa ni Dayton, na nagresulta sa isang putukan. Ginagalit ni Dayton si Samuelson sa panahon ng labanan sa pamamagitan ng panunuya sa kanya. Si Samuelson, na nakakaramdam ng kahihiyan, ay nag-react sa pamamagitan ng paglabas mula sa pinagtataguan at pagpapaputok sa lahat ng direksyon. Sa kasamaang palad, si Samuelson ay naubusan ng bala at nahuli ni Dayton. Pagkatapos ay hinamon ni Samuelson si Dayton sa isang hand-to-hand na labanan na tinanggap niya. Habang si Samuelson ay nangingibabaw sa labanan, naglabas ng baril si Dayton at pinatay siya. Samantala, si Jack, na ngayon ay nag-iisa, ay nagpa siya na huwag makipagsapalaran at tumakas, lalo na dahil marami ang puwersa ni Dayton. Sa madaling salita, bumalik si Jack kay Lee at ipinaalam sa kanya na si Samuelson ay namatay at si McKnight ay wala sa bangka malapit sa lawa. Agad namang nagpahayag ng panghihinayang si Lee sa pagbibigay sa kanila ng lokasyon ni McKnight nang hindi siguradong. Ang totoo ay sinadya ni Lee na magsinungaling kina Jack at Samuelson upang matiyak na mapapalibutan sila ng mga puwersa ni Dayton, ngunit wala pa ring ideya si Jack na nakikipagtulungan si Lee kay Dayton. Si McKnight samantala ay pinapuna si Dayton sa pagkabigong patayin si Jack. Hindi masaya si McKnight dahil binigyan niya si Dayton ng malaking halaga ng pera, ngunit nabigo ang misyon. Natatakot pala si McKnight kay Jack na may reputasyon sa pagiging malupit at natatakot siyang biglang lilito si Jack para patayin siya. Nang marinig ito, tumugon si Dayton sa pamamagitan ng pagtatalaga sa kanyang dalawang pinakamahusay na alagad upang bantayan siya, habang si Dayton at ang natitirang mga tropa ay tutugisin si Jack. Balik tayo kay Lee, na nagmungkahi kay Jack na hanapin nila ang pamilya ni Dayton, sa pag-aakala na kung bibihagan nila ang pamilya ni Dayton, sasabihin niya ang lokasyon ni McKnight. Matapos ang ilang minutong paghahanap, natuklasan nila ang address ng tirahan ng pamilya ni Dayton. Noong una, nag-aalangan si Jack dahil ayaw niyang isama ang mga inosenteng individual sa gawain. Si Lee naman ay nagawang kumbinsihin si Jack na sumabay sa kanyang plano at umalis kaagad. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-alis ni Jack, nagpadala si Lee ng mensahe kay Dayton na ipinahayag ang bitag na kanyang ginawa. Si Dayton, na mukhang nagtitiwala sa bitag, ay inutusan ng ilan sa kanyang mga tauhan na harangin si Jack sa pagpunta sa kanyang tahanan. Sa madaling salita, inatake si Jack sa daan ng ilang tauhan ni Dayton. Buti na lang at madali silang natalo ni Jack. Pinahirapan pa ni Jack ang isa sa mga tauhan ni Dayton na nakaligtas upang alamin kung paano nila natuklasan na pupunta siya sa bahay ng pamilya ni Dayton. Sa puntong iyon, inamin ng takot na lalaki na si Lee ang nagbigay ng impormasyon. Nang malaman ito, kinuha ni Jack ang telepono ng lalaki at nagpadala ng mensahe kay Dayton na sinasabing siya ay napatay ng kanyang mga tauhan. Tuwang-tuwa si Dayton sa natanggap na mensahe at ngayon ay nilalayon i-frame si McKnight upang makuha siya ni Lee. Sa puntong iyon, tinawagan ni Dayton si Lee at ipinaalam sa kanya na si Jack ay patay na at hiniling sa kanya na maglakbay sa hideout ni McKnight. Ngunit una, hinimok siya ni Dayton na huwag kalimutang dalhin ang bayad ayon sa kanilang napagkasunduan. Ilang sandali pa, dumating ang mga puwersa ni Dayton sa pinagtataguan ni McKnight. Gayunpaman, nang sinubukan nilang palibutan siya, natuklasan nila na nakatakas na siya, at ang dalawang lalaking inutusan ni Dayton para protektahan siya ay pinatay. Sabay na dumating si Lee at halatang dismayado kay Dayton dahil isinakripisyo niya si Jack para lang makatakas si McKnight. Tinangka ni Dayton na pakalmahin si Lee at nakipag-ugnayan sa kanyang mga kasama para hanapin si McKnight. Sa kalaunan ay natuklasan ng hacker ni Dayton na si McKnight ay naglalakbay sa isang lokal na paliparan. Kasabay nito, nakatanggap si Lee ng tawag sa telepono mula kay McKnight at inutusang lakasan ang volume. Lumalabas na inamin ni McKnight na alam niya ang pakikipagsabuatan ni Dayton kay Lee sa simula pa lang. Bukod pa rito, ipinahiwatig ni McKnight na si Dayton ay niloloko ni Lee dahil hindi niya kailanman mababayaran ang halagang hiniling niya. Ito ay dahil isinasagawa ni Lee ang misyon bilang personal na paghihiganti sa halip na isang opisyal na misyon ng CIA. Sumumpa si Lee ng paghihiganti kay McKnight mula nang patayin niya ang kanyang ama. Pagkatapos ay binihag ni Lee ang isa sa mga tauhan ni Dayton na nagpapatunay sa pahayag ni McKnight. Di nagtagal, lumitaw si Jack nang hindi inaasahan na nagdulot ng kaguluhan. Sa pangyayaring ito, nagawa ni Lee na iligpit ang lahat ng tauhan ni Dayton habang kinakalaban pa ni Dayton si Jack. Sa huli ay nagawa ni Jack na patayin si Dayton. Matapos talunin ng grupo ni Dayton, pumunta sina Lee at Jack sa airport para tugisin si McKnight. Sa kabila ng pagtuklas na sinatop siya ni Lee, napanatili ni Jack ang isang profesional na kilos dahil, kung tutusin, si Lee ay isang kliyente na madalas na nagbibigay sa kanya ng misyon. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Lee kay Jack ng maraming beses, ngunit pinili niyang manatiling tahimik. Si McKnight naman ay nakarating na sa airport at naghanda ng lumipad mula England papuntang Russia.
Gayunpaman, tiniyak sa kanya ng kanyang mga tauhan na darating ang eroplanong nirentahan nila sa loob ng 20 minuto. Di nagtagal, dumating sina Jack at Lee malapit sa airport at inutusan ni Jack si Lee na manatili sa kotse habang tinatapos niya ang kanyang huling misyon na iligpit si McKnight. Pagkatapos ay pinasok ni Jack ang lugar upang magtanim ng bomba. Kasabay nito, narinig natin ang tunog ng eroplanong paparating para sunduin si McKnight. Nakita ni McKnight si Jack habang naghahanda siyang tugisin siya na nagresulta sa isang labanan. Sa kalaunan ay nagawa ni Jack na pasabugin ang bomba na itinanim niya noon bago nagmamadaling hinabol si McKnight sa runway. Pagkatapos ay inatake ni Jack ang mga tauhan ni McKnight na nagdulot ng isa pang matinding shootout. Sa panahong ito, sinubukan ni McKnight na sumakay sa eroplano at inutusan ng piloto na lumipad kaagad. Sa kabutihang palad, napigilan ni Jack ang mga bodyguard ni McKnight at sinubukang ihinto ang eroplano gamit ang isang kalapit na truck. Napagtanto na ang kanyang jet ay naharang, si McKnight ay lumitaw at inatake si Jack. Muntik nang mabangga ng tauhan ni McKnight si Jack gamit ang isa pang sasakyan ngunit siya ay nakatakas. Sinamantala ni Lee ang pagkakataon at binaril si McKnight at nahuli siya nang hindi nakahanda. Ngunit nakalulungkot, nagtamo rin ng maraming bala si Lee. Bago siya mamatay, pinasalamatan ni Lee si Jack dahil nakapaghiganti na rin siya kay McKnight sa wakas. Dahil dito, nadismaya si Jack na hindi siya makakatanggap ng anumang kabayaran dahil namatay si Lee. Gayunpaman, nagmamadaling sumakay si Jack sa jet at sinabihan ng inupahang piloto na ilipad siya patungong Amerika. Sa pagtatapos ng pelikula, tuwang-tuwa si Jack nang makita niya ang lahat ng pera ni McKnight sa loob ng eroplano. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.